Hi everyone and welcome back sa ating channel. Once again, ako si Jay, and for today's video ay pag-uusapan po natin ng anything and everything about wheelchair. So recently po, nagbabasa ako ng mga comments and nagre-reply sa mga kwento at mga sinishare ng iba't ibang mga tao or even sa mga questions nila ng ating mga viewers. And nakakatawa kasi sa nakikita ko, iba-iba yung age range ng mga viewers po natin, especially sa mga nagko-comment po sa atin. So kung isa ka sa nag-comment, hello! And thank you so much for sharing your thoughts and your questions and your concerns, and hopefully na nakatulong po tayo kahit konti sa inyong flight. Bale, today, pag-uusapan natin kung paano ba mag-avail and kung ano po ba ang ibig sabihin ng wheelchair services na meron sa airport or ino-offer ng airline. Bale, ang wheelchair services po ay para sa mga guests na kung kunwari hirap po kayo maglakad or yung may mga na-aksidente tapos nakakast po sila na hindi po sila makapaglakad ng maayos, or it would take them more time to walk than to sit down and be pushed. Meron din naman po tayong mga wheelchair bound po na guests na gusto rin po nilang mag-travel. So, yun yung hindi po sila makapaglakad and totally hindi po nila kayang igalaw yung mga paa nila. Meron din naman po yung mga seniors na po or first time po ni nanay or ni tatay na mag-travel at in-sponsoran po siya ng mga anak niya sa ibang bansa pero wala pang sumundo sa kanila, so they are gonna be traveling by themselves. Iba-iba po ang pwedeng maging dahilan para maging wheelchair guest po tayo. So kung isa po kayo sa mga gumamit na ng wheelchair or kung kayo po ay merong ina-anticipate na travel and hindi niyo po sure kung gagamit po ba kayo ng wheelchair or not, sana po makatulong itong video na to, and sana po kung meron pa po kayong concern, let us know, magkwentuhan tayo sa comment section down below. So the first thing to take note about is ang wheelchair service na ino-offer as a special assistance ay free. Wala pong bayad ang pag-request ng wheelchair. Bale, pag nag-check-in po tayo at hindi po sila aware about us needing a wheelchair, it's also the best time to let these check-in agents know na kailangan po natin or we require a wheelchair and also wheelchair assistance. It is also good to be very clear kung ang kailangan po natin ay wheelchair lang kasi may kasama naman po si passenger na pwedeng mag-push sa kanya, or wheelchair assistance kung saan si passenger po ay mag-isa lang po na babiyahe kung saan may agent na pwedeng mag-push sa kanya all the way to the boarding gate. And since karamihan sa mga nakikita ko na kababayan natin na nagre-request or nag-a-avail ng wheelchair ay para sa kanilang mga nanay at tatay na nagtatravel mag-isa or yung mga nanay at tatay na medyo hirap maglakad, gagamitin po natin sila as an example today. So, kung kunwari po si nanay ay magta-travel from Manila to sabihin natin to US, okay? And pagka-check-in po ni nanay ay nag-request na po siya ng wheelchair assistance. Bale, once everything has been verified and nabigay na po yung mga documents niya katulad ng boarding pass, ay pwede na po siyang i-push ni agent or ni wheelchair agent papunta sa boarding gate niya. Bale, kasama na dito yung ipupush siya all the way through immigrations, through airport security or pre-board screening na sinasabi, and until makarating sa boarding gate ni nanay. Bale, kung kunwari malapit na yung boarding time, pag naihatid si nanay doon sa boarding gate, ay mag-aantay na rin si agent with her para naman pag nag-start na yung boarding ay pwede siyang i-push all the way sa may aircraft door, or kung may oras pa at matagal pa ang boarding ay pwede naman din pong iwan sila muna ni agent para naman po makapag-relax muna sila on their own and si agent ay makabalik sa harap or sa check-in counter para makapag-push ng next na wheelchair guest na meron dun sa flight na yon. Once naman po na nag-start na ang boarding, may tinatawag silang special boarding or pre-boarding kung saan yung mga katulad ng mga nakasakay sa first class, business class, or premium class na pasahero, as well as those guests na nagre-require or needing extra time to board, katulad na nga lang ng mga wheelchair guests na ito, ay isa sila sa mga unang papasok sa aeroplano para naman ma-prep din po sila ng mga flight attendants sa loob na hindi maraming traffic or hindi masyadong maraming tao.
Once naman po na nasa loob na sila ng aeroplano, ay ibabrief naman na po sila ng ating mga flight attendants. Dito po, i-ask sila kung is there any other special assistance na i-require nila habang nasa aeroplano sila, or is there anything na gusto nilang sabihin sa mga flight attendants para naman po aware din po ang mga crew kung ano po yung pwede nilang i-assist doon kay special guest. Sa briefing po na ito, i-ask po sila kung ano mga special assistance ang i-require nila or kung meron man. Also, i-brief po sila kung ano po yung mangyayari pagdating nila sa destination nila. And usually, ang briefing naman po is, i-ask po kayo kung nire-require nyo pa po ba yung wheelchair doon sa destination ninyo. Kung sinabi nyo pong hindi, and then that's good. Pero kung oo, required nyo pa rin ang wheelchair doon sa destination ninyo, i-ask po kayo to stay seated muna until maka-deplane or makababa lahat ng pasahero na hindi nagre-require ng wheelchair para isa-isa kayong ma-assist ng mga crew. At yung mga wheelchair naman natin ay darating at the very end of the planing, or kung sakali man na maliit lang yung bridge, lalabas muna yung karamihan ng tao, sa kanila ibababa yung mga wheelchair at doon na po nila susunduin yung mga wheelchair guests. Kapag nasundo naman na po ng wheelchair agent yung mga guests doon sa aeroplano, pag nakarating na po sa destination, ay dadalhin po sila doon sa next na connecting flight nila or doon sa arrivals area kung yun na po yung destination nila. Marami po sa ating nagta-travel na nagko-connecting flight, ano po? So, kung si agent po ay sinundo sila sa door ng aeroplano, ihahatid po sila diretso sa next na boarding gate nila. Minsan po ina-ask po kung ano yung name nila, kung ano yung flight nila, para po alam ni agent kung saan exactly niya dadalhin si wheelchair guest. And yes po, kung sakali man na yun na po yung arrival destination or yung final destination ni wheelchair guest, ihahatid pa rin po ni agent siya all the way through customs and immigrations until makarating po sa baggage kung saan imimit na niya yung luggages niya and kung sino man po yung susundo sa kanya. Just take note lang po na si agent ay bawal sumagot ng declaration card or ng customs declaration para po kay wheelchair guest. Iba naman pong usapan pag nagtra-translate lang siya para mas maintindihan ni wheelchair guest yung mga questionnaire. Pero kung i-ask po ni guest siya na sagot dun sa mga questionnaire, hindi po pwede yon. And at the same time, kung siya po yung sasagot on behalf of the guest sa immigration officer, ayaw po nila yon. Dapat po, kung sino yung pasahero, siya mismo yung sasagot dun sa immigrations officer po natin. And just like that, pag na-clear na po sa Customs and Immigrations, ay ihahatid naman na po ni agent si wheelchair guest natin all the way sa baggage kung saan pwede na po niyang i-pick up yung mga gamit niya and ipopush all the way hanggang sa ma-meet po ni wheelchair guest yung mga susundo po sa kanya. Mind you, may mga limitations lang pong area kung saan pwede at hindi pwedeng magtulak ng wheelchair ang ating mga agent. Kaya po sinabi po nila na hindi na po sila pwede sa area yon ay hindi na po pwede dahil po sa liability purposes. So kung hindi na po nila pwedeng i-push further pa si wheelchair guest, you make sure lang po na sana nakapag-ayos na po tayo ng transportation or kung sino man po yung susundo ay i-meet sila mismo kung saan hanggang pwede lang i-push si ating wheelchair guest ni wheelchair agent. Ayan, so I hope na nagkaroon po ng medyo mas clear na picture sa isip nyo kung paano po ba yung proseso or behind the scene ng ating wheelchair process sa ating wheelchair assistant sa airport or sa airline. Kung may mga katanungan po kayo or kung meron kayong gustong i-clarify, kwentuhan po tayo sa comment section down below. Kung kayo pa hindi pa nakaka-subscribe, I do hope mag-subscribe po kayo, and ang next po natin na pag-uusapan ay iba't ibang klase ng special assistance na pwede pa pong i-offer or ma-avail sa airline and sa airport. Once again, thank you and I will see you on the next video.